Hey guys! Welcome to our channel. My name is Raisin and today pagmamasdan natin itong coin na tinatawag nating Zen3 or Zent USD. Okay? So tingnan natin kung may potential ba ito for investment or kung may potential ba ito for swing trading. Alright, so anyways, kung susukatin natin itong coin na ito, nagsimula siya nung Monday, that's May 6, right? And then, sukatin natin. So, in total, meron tayong 24 days ng pagtitrade dito sa Zen3 or sa Zent coin, no? So, napaka-early pa for us to say na pwede itong for investment, okay? Kasi yung criteria ko, guys, is tinitingnan ko yung 1 month or more than 1 month na performance ng coin, okay? Kung maganda yung performance niya, then possible na ilagay natin siya sa ating investment list, no? Pero for now, na 24 days old pa lang siya, iwas na muna tayo for investment, no? Pero may potential ito for swing trading and may potential ito for like position trading. Alright, bakit? So explain natin yan, palaki natin yung ating monitor. Now, isa sa mga tinitingnan kong criteria kapag nagtitrade ako ng mga bagong coin ay dapat mas mataas yung kanyang current price kesa doon sa presyo na nagsimula siya. Okay? So, for this one, okay, yung presyo niya is 0.04. Okay? Yan yung current price niya. Pero nung nagsimula siya, guys, nag-close siya at around 0.03. So, as you can see, mas mataas na siya ngayon kesa doon sa areas na nag-close siya. Okay? So, na-check yung ating criteria for swing trading, right? Next naman yung mga patterns. Ano ba yung mga posibleng patterns na dapat nating bantayan dito? Okay? So, ito yung mga nakikita kong pattern, guys. Nagkakaroon tayo ng tinatawag nating ascending triangle. Okay? So, sukatin natin dito. Okay? Ganyan. And let's say at around these areas. So, as you can see, ito yung tinatawag nating ascending triangles. Okay? Pagmasdan natin sa Google. Ayan. Kung nakikita nyo, ascending triangle ang tawag dyan. Okay? Ibig sabihin, may potential itong coin na ito na mag-continue sa pag-move upwards. Okay? But, please take note na yung ginagamit kong term is potential pa lang. Okay? Probability. Okay? Wala pang kasiguraduhan. Kasi pagmamasdan pa nga natin sa mga susunod na araw. Alright? So, yeah. Based sa pattern itself, parang may potential itong coin na ito for swing trading. Okay? So, next, ano na naman yung mga dapat nating bantayan? Yung mga dapat nating bantayan ay yung mga previous resistance levels. So, saan yung mga yon? Una, eto, yung hanggang saan siya lumipad nung nakaraan. Okay? Next, resistance levels would be at around here. Okay? And the recent is etong nandito. Okay? So may mga tatlo tayong resistance levels na dapat nating bantayan kung sakali mang papasukin natin itong coin na ito, no? So kung nagpabalak kang bilhin itong coin na ito yung mga dapat mong gawin. Okay? Sukatin natin sa areas na ito. Right? Ito. Okay? So ganito yung dapat na scenario na kailangan nating intindihin. Okay? First is, hintayin natin na mag-breakout siya dito sa green line natin. No? Ito yung first resistance levels natin. Kapag nag-breakout siya dyan, possible na dapat natin siyang pasukin. Next, hintayin naman natin siya na mabangga doon sa next resistance levels natin. Okay? Kapag nangyari yun, possible na bababa yung presyo. Now, kapag bumaba yung presyo, that's the time for you to buy this coin. Okay? For your entry number 1. Tapos pagmamasdan mo na naman ngayon kung hanggang saan yung ililipad nitong coin na ito. Now, kapag lumipad siya, hintayin mo na naman na mabangga siya doon sa next resistance levels natin. Okay, that is yung letter C. Okay, and then, bilhin mo na naman siya kapag bumaba na naman siya doon sa letter D. That's our previous resistance levels. Okay, so ganito dapat yung pagte-trade natin dito sa coin na ito. And that's your second buy entry. Okay, so first is yung letter B. Next is yung letter D. And then, pagmamasdan mo na naman siya sa kanyang next move kung kaya niya bang basagin itong levels na ito. Okay? And then, kapag kaya niyang basagin yan, then saka na naman natin pag-usapan kung ano yung mga possible situation for this coin. Okay? So, that is our technical analysis here for Zen3. Okay? Maghintay ng tamang pagkakataon
And i-observe muna natin kung kaya niya bang basagin yung mga resistance levels na meron tayo. Okay? Kasi kapag kinaya niyang basagin yung tatlong yan, ibig sabihin may potential itong coin na ito na mas tataas pa sa mga susunod na araw. No? So yeah, that is our quick technical analysis for Zentree. Again, for investment, hindi pa natin masasabi na good ito for investment kasi nga napakabago pa lang. But for swing trading and position trading, may mga nakikita na tayong signs, no, na pwede natin siyang pasukin. First is yung ascending triangle. Next is pagmamasdan natin siya sa mga susunod na araw kung kaya niya bang ma-break yung mga resistance levels na yan. Alright, so that's it for now. Thank you so much again for watching. Now, if you're interested for more videos like this one, be sure to subscribe to our channel kasi maglalabas pa tayo ng napakaraming technical analysis for this one. Alright, so thank you so much again for watching. Have a great day. Peace out.